Kapatid, matagal mo na bang di nadadama ang Holy Ghost ng Lord? Ang presence niya? Ituturo ko sa iyo kapatid kung anong sikreto. Prayer and fasting. Kapatid, ito yung sikreto kapatid, yung prayer and fasting para madama mo ang Holy Ghost ng Lord, ang kanyang presensya. Ilang taon na ba kapatid na di mo nadadama ang presensya ng Lord? Siguro kapatid wala ka ng fasting, di ka nakapag-pray. Yun ang dahilan kung bakit lumalayo ang presence ng Lord sa ating puso. Sa panahon na hindi na tayo nakapag-fasting, nakapag-pray lagi sa Panginoon, unti-unti po nababalutan ng masamang espiritu yung ating puso't isipan. At unti-unti pong umaalis yung presence ng Lord at mumapalit yung presensya ng dyablo. Kaya pag nandyan na yung dyablo sa ating puso, lahat ng ginagawa natin makamundo na. Kasi umalis na yung glory ng Lord sa puso natin. Kaya mga kapatid, kung gusto mo madama yung presensya ng Panginoon, magpakumbaba ka sa Panginoon, iluhod mo sa Panginoon, mag-pray ka at mag-fasting sa ating Panginoon. Subukan mo kapatid, kahit mga 2 araw lang, pero mas maganda kung 3 araw mo gawin. Alam mo kapatid, ang iba kasi ngayon na nagpa-fasting, ito yung hindi naunawaan ng iba. Kapag nagpa-fasting lang sila, kapag may hinihingi sa Panginoon. Nagpapasting lang sila kapag may sakit sila. Nagpapasting lang sila kung mayroon gusto silang makuha. May nililigawan sila o may gusto silang maangkin nila. Palagi natin sa mga youth, karamihan nagpapasting, babaeng youth o lalaking youth, nagpapasting para silang magkatuluyan. Ganun. Mali po yan mga kapatid. Ang pinaka number 1 po mga kapatid, ang purpose ng fasting, yung pita ng laman. Yung pong pinapatay natin dito sa ating katawan. Kasi pag nandyan yung lust of the flesh, yung pita ng laman, yung kagustuhan ng ating katawan sa ating buhay, umaalis po yung glory ng Panginoon. Kaya hindi natin nadadama yung presence ng Lord. Dahil nang ibabaw, nababalot ka ng masamang espiritu. Nababalot yung puso mo. Ang utor mo, ang dyablo. Kapag si Lord ang utor mo, lumalabas sa labi mo, sa mga ginagawa mo, yung magkalangit na gawain. Unang kalaban natin, yung ating katawan. Kasi ang gaya ng sinabi ko, ang nais ang katawan natin, yung komportable siya. Hayahay ang buhay niya. Yan po ang dapat natin patayin. Yung ang pinakaunang purpose. Hindi ako against sa mga nagpasting dahil sa kay brother, kay sister, o dahil may sakit, o dahil may hinihingi sa Panginoon, o ano pa man. Hindi naman ako against doon. Pero sa line up, kung number 1 hanggang number 5, siguro, yung mga hinihingi mo sa Panginoon, baka number 3 lang yan, o number 5 ba, ganon. Pero yung pinaka number 1 talaga, yung unang purpose ng fasting, yung disiplinahin, pitulin natin yung ating sarili. Supili natin yung kagustuhan ng laman natin. Sa isip natin, nagkamali tayo. Sa tingin natin, pagtingin natin, diretso sa isip, sa puso, nagkasala tayo. Yan dapat ang patayin dito sa loob ng ating katawan na to. Yung pita ng laman natin, yung kagustuhan ng laman natin. Yun po ang una. Kasi pag napatay na yan sa buhay natin, na umalis na yan, ang glory ng Lord, yung nag-work dyan sa puso't isipan natin. Yan ang nagpa-fire, nagliliyab, nag-aalab sa ating puso, nag-aapoy. Kapag nag-aapoy ang banal na salita ng Diyos, ang glory ng Lord, ang lahat nating ginagawa, kagalakan sa puso, na gumagawa tayo sa nayon sa kalooban ng Panginoon. Ang halos na ginagawa natin, parang papuris sa Panginoon, kaluwalhatian para sa Panginoon. Kaya kapatid, kung gusto mo madama yung presence ng Lord, prayer and fasting. Kaya supili natin mga kapatid yung ating sarili na para umalis, mapatay yung pita ng laman natin para mapalitan ito ng glory ng Panginoon. Kaya kung gusto mo madama yung presensya ng Panginoon, prayer and fasting. Subukan mo kapatid, 2 araw. Kasi pag 1 araw lang, medyo slight lang eh. Sa akin kasi, nadama ko yung presence ng Lord. Una 2 araw, sunod 3 araw, halos 5 araw dry fasting. Dati ginagawa ko na yan noon, yung pagpasting ng 3 days dry fasting, walang jurujos dyan, walang tubig. Yung iba kasi nagbibiskwit o kaya nag-jujus pagkapon, ako wala po. 3 days tuloy-tuloy. Ngayon nakuha ko 2
Sinubukan ko muna 2 beses, tapos ipahinga ko ng 1 araw. Parang break-in ko muna bago ako ulit nag-fasting. Tapos pagka 2 araw, tuloy ulit. 3 araw, tuloy-tuloy. At doon ko nadama ang presence ng Lord na matagal ko nang hinahanap sa buhay ko. Kasi ilang taon na di ko nadama yung presensya ng Panginoon. Gawa nung nag-alaylo ako sa Panginoon. Kaya kapatid, hindi po buro basta madama mo ang presensya ng Panginoon. Kaya yung iba na halos lagi linggo-linggo, hindi po. Alam mo bakit? Sa isip pa lang natin nakasala na tayo. Sa tingin pa lang natin kasala na tayo. Gano'n pa kayong ginawa na natin. Masilan yung banal na espiritu ng Diyos. Umaalis yan kapag sinasaktan mong banal na espiritu ng Panginoon. Umaalis yan. At napapalitan yan ng masamang espiritu. Kaya hindi mo nadadama yung presensya ng Panginoon dahil sa yung mga kasalanang ginagawa. Ayun lang mga kapatid, yung tips ko kung paano mo madama ang presensya ng Panginoon. Kaya kailangan natin supilin yung ating sarili. Sa unang araw, wala pa. Slide pa yan. Hindi ka pa, pangalawang araw, dyan talagang hihilahin na yung mga buto mo, yung mga laman mo. Parang hihigupin na. Hanggang sa gabi ng 2 araw, halos talagang gusto mo nang iinom dyan. Naisip mo na lahat ng masarap na pagkain. Yan ang pinipitol natin. Yan ang dinidisiplina natin sa sarili natin. Yung gusto mong uminom, pero dinidisiplina mo na hindi. Sapagkat ang laman natin, gusto niyan. Komportable siya. Kaya mga kapatid, pangalawang gabi ng pagpasting mo, struggle talaga yan. Hanggang kinabukasan, halos di ka makatulog sa init ng katawan. Tapos pagdating sa umaga, hanggang maghapon uli. Grabe, sobrang sobrang hirap. Kaya yun, kung gusto mo madama ang presence ng Lord, kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. Yung last of the flesh or pita ng laman. Yung mga kapatid, yung mga tips ko para sa inyo, yun ang dapat nais ng Panginoon, makipagniig tayo ng maigi sa ating Panginoon. Makipagniig tayo ng maayos sa ating Panginoon para madama natin ang glory ng Lord.